3:00 ng madaling araw, sa labas ng mga dambuhalang salamin ng penthouse ni Ramon Elizalde, ang Super Typhoon carding ay nagwawala. Ang hangin ay umuungol na parang isang halimaw na nagbabanta, at ang ulan ay humahampas na tila ba mga batong ibinabato sa bintana na kayang-kaya sanang basagin ang anumang ordinaryong salamin. Ang buong Maynila ay paralisado, balot sa dilim at takot. Ngunit sa loob ng ika-60 palapag ng Elizalde Towers sa Bonifacio Global City, ang mundo ay payapa, malamig, tahimik. Si Ramon Elizalde, ang tinaguriang financial titan of Asia, ay hindi natitinag. Nakaupo siya sa kanyang leather chair na nagkakahalaga ng isang mamahaling sasakyan. Ang tanging liwanag ay mula sa kanyang laptop kung saan gumagalaw ang mga numero ng stock market sa Tokyo at New York. Ang bagyo sa labas ay ingay lamang, isang abala na hindi kayang pumasok sa kanyang mundong luhika ng tubo ng kapangyarihan. Para sa kanya, lahat ng bagay ay may katumbas na presyo. Lahat ay maaaring kontrolin, at sa gitna ng katahimikang yon, isang tunog ang bumasag sa lahat. Nagring ang kanyang personal na telepono, isang hindi rehistradong numero. Kumunot ang noo ni Ram. Sino ang tatawag sa kanya sa ganitong oras, sa gitna ng ganitong kalamidad? Mga utusan niya lang ang may lakas ng loob. Nagambalain siya. May halong inis na sinagot niya ito, Elizalde. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hanging humahampas sa labas. Walang sumagot. Tanging isang mahinang kaluskos, tila signal na pinipilit sumagap. Hello? Pag-uulit niya, naiirita na. If this is not important, natigilan si Ram. Ang boses, kahit nagaralgal at halos malunod sa static, kilala niya ang munting tinig na yon. Ang nag-iisang boses sa mundo na may kakayahang magpatigil sa kanyang paghinga. Lia? Tanong niya. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Anak, nasaan ka? Bakit gising ka pa? Ibigay mo ang telepono sa mama mo. Papa? Ang hikbi sa kabilang linya ay mas malinaw na ngayon. Isang hikbi ng purong takot. Papa, gutom na po ako. Napatayo si Ram mula sa kanyang upuan. Ang silya ay gumawa ng malakas na kaluskos sa sahig na gawa sa marmol. Ang mga numero sa kanyang laptop ay biglang nawalan ng kulay, ng halaga. Anong sinasabi mo, anak? Nasaan si Belle? Si Mama. Umalis po siya. Kasama si Tito Vic. Garalgal ang boses ng bata. Pinipilit magsalita sa gitna ng mga hikbi. Papa, 3 araw na po. 3 araw na po akong hindi kumakain. Isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ni Ram. Mas malamig pa sa hangin mula sa aircon. 3 araw? Lia, anong pinagsasabi mo? That's not possible. Takot po ako, Papa. Lalong humina ang boses ng bata. Madilim po dito. Laging nakalak yung pinto. Takot po ako kay Tito Vic. At pagkatapos, ang tawag ay naputol. Lia? Leia! Sigaw ni Ram sa telepono. Anak, sumagot ka. Pero wala na. Tanging katahimikan. Binitawan niya ang telepono na para bang napaso. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Siya, si Ramon Elizalde na hindi kailanman nagpakita ng kahinaan, ay nanginginig. Isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. Ang huling beses na nakita niya si Lia, 2 linggo na ang nakakaraan. Nasa isang mamahaling mall sila. May kausap siya sa telepono, isang multi-million-dollar deal sa Singapore. Lumapit si Lia, ang mga mata ay nagpapaawa. Humihingi ng yakap, ngunit abala siya. Sa halip na yakapin ito, kinuha niya ang pinakamalaking manika sa isang toy store at ibinigay sa anak. Here, sabi niya noon, hindi man lang tumitingin sa bata. Don't bother, Papa. Naalala niya ang pagkadismaya sa mga mata ng kanyang anak
bago nito niyakap ang manika, mas mahigpit kaysa sa pagyakap nito sa kanya. Ang alaalang yon ay parang isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Ang takot sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Galit sa sarili, galit kay Belle, galit sa buong mundo. Dinampot niya ang kanyang ibang telepono at mabilis na tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. Ben, I need the chopper ready. Now. Utos niya. Ang boses ay matigas at walang puwang para sa anumang tanong. Pero Sir Ram, sagot ng aligagang assistant sa kabilang linya. Signal number 5 po ang bagyo. Grounded po lahat ng air transport. Imposible pong, I don't care! Sigaw ni Ram. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na penthouse. Kung hindi kaya ng chopper, ihanda mo ang armored SUV. I want a route to Tagaytay cleared. Now na. Gamitin mo lahat ng koneksyon ko. The police, the military, I don't give a damn. Just do it. Sir, pero saan po kayo pupunta? Delikado po masyado. My daughter is in trouble. Putol ni Ram. Ang mga salita ay simpleng lumabas sa kanyang bibig, ngunit may bigat na katumbas ng buong Elizalde Corporation. Gawan mo ng paraan, Ben, o bukas, maghanap ka na ng bagong trabaho. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Ben. Lumakad siya patungo sa bintana. Pinagmasdan ang bagsik ng kalikasan na nagwawala sa syudad. Ang hangin ay sumisipol. Ang kidlat ay gumuguhit sa madilim na kalangitan. Ang anumang sasakyan sa labas ay parang laruan lamang na maaaring tangayin anumang oras. Isang suicide mission, ngunit wala na siyang pakialam. Ang lahat ng kanyang yaman, lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ng gusaling may pangalan niya, lahat ay walang halaga. Isang maliit na boses lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Papa, gutom na po ako. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang init ng luha na namumuo. Humarap siyang muli sa bintanang basang-basa ng ulan. Ang kanyang refleksyon ay isang taong halos hindi na niya kilala. Hindi na ang bilyonaryo, kundi isang ama. Kahit anong mangyari, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na mas malakas pa sa sigwa sa labas. Pupuntahan kita, anak. Ang biyahe mula BGC patungong Tagaytay ay karaniwang tumatagal lamang ng 1.5 oras sa isang magandang araw. Ngunit ngayong gabi, ito ay isang paglalakbay patungo sa impyerno. Ang armored SUV ni Ram Elizalde, isang sasakyan na dinisenyo para sa mga bala at pagsabog, ay tila isang maliit na bangkang papel na inaanod sa galit na karagatan. Ang hangin ay humahagupit ng napakalakas, itinutulak ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ang mga sanga ng puno at mga nagliliparang yero ay tumatama sa bintana. Lumilikha ng mga nakabibinging tunog na sumusubok sa tibay ng bulletproof glass. Ang heavy-duty wipers ay walang tigil sa pagkayod, ngunit talunan sila sa walang katapusang buhos ng ulan. Ang S-Lex ay halos isa ng ilog. Bawat metro na inuusad ng sasakyan ay isang pakikipaglaban sa kalikasan. Ngunit ang bagyo sa labas ay walang-wala kumpara sa unos na namumuo sa loob ng dibdib ni Ram. Bawat kilometro ay isang sampal sa kanyang mukha. Bawat pag-iwas niya sa mga nagkalat na basura sa daan ay isang paalala ng kanyang sariling kapabayaan. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano niya ipinagkatiwala ang kanyang nag-iisang anak sa isang babaeng alam niyang ang tanging mahalaga ay pera at luho? Sa gitna ng nakabubulag na ulan, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang marangyang restaurant sa BGC, 6 na buwan na ang nakalipas. Nakaupo sila ni Belle, habang si Leah ay tahimik na naglalaro ng kanyang tablet sa tabi. Ito sana ay isang family dinner. Ram, nakita mo ba yung bagong labas ng Birkin? The Himalayan Crocodile one. It's divine, sabi ni Belle. Ipinapakita ang isang litrato
Sa kanyang telepono, ang mga matay nagniningning sa kasakiman. Hindi inalis ni Ram ang tingin sa kanyang steak. I already gave you 5 luxury bags this quarter, Belle. Your credit card bills are astronomical. Nawala ang ngiti ni Belle. Astronomical? Para sa'yo? Barya lang yan, Ram. Huwag kang ngang magpanggap na naghihirap ka. It's for my image. Our image. Doon na uminit ang ulo ni Ram. Kinuha niya ang kanyang wallet, dumukot ng isang bungkos ng credit cards, platinum, black, titanium, at ibinato ang mga iyon sa mesa. Sa harap mismo ni Belle, gumawa ito ng malakas na kalansing. Ito lang naman ang kailangan mo sa akin, hindi ba? Sabi niya. Ang boses ay puno ng pangungutya. Gamitin mo lahat yan. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Punuan mo yang butas sa pagkatao mo ng mga mamahaling bagay. Just leave me and my work alone. Napatigil ang lahat sa paligid nila. Nakita niya ang galit at kahihiyan sa mukha ni Belle. Pero wala siyang pakialam. Ang hindi niya napansin noon, ngunit malinaw na malinaw sa kanyang alaala ngayon, ay ang kanyang maliit na anak na si Leah sa gilid. Napatigil ito sa paglalaro. Ang mga malalaking mata ay puno ng takot habang pinapanood ang kanyang mga magulang na nagsisigawan. Niyakap nito ng mahigpit ang hawak na manika. Tila ba yun ang tanging kanlungan sa magulong mundo ng mga matatanda? Napahampas si Ram sa manibela. Tanga! Sigaw niya sa sarili. Ang tunog ng kanyang boses ay nilamon ng ugong ng makina at ng sigaw ng hangin. Tanga siya. Dahil sa pag-aakala niya, kapag binigyan niya si Belle ng pera, titigilan na siya nito. Hindi niya naisip na sa bawat pagbibigay niya, mas lalo lang niyang inilalayo ang kanyang sarili sa responsibilidad sa pagiging ama. At si Leah ang laging nasa gitna, ang tahimik na biktima. Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho, mas lalo pang idiniin ang kanyang paa sa silinyador. Kailangan niyang magmadali. Isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong sasakyan. Isang dambuhalang puno ng akasya ang bumagsak sa kalsada. Ilang pulgada lang ang layo mula sa unahan ng kanyang SUV. Napapreno siya ng todo. Ang mga gulong ay umikit sa basang kalsada. Huminto ang sasakyan ng pahilis. Nanlaki ang mga mata ni Ram. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kung na-late lang siya ng 1 segundo, durog na sana siya. Ngunit ang takot para sa sarili ay mabilis na nawala. Napalitan ng mas matinding takot para kay Leah. Ang insidenteng iyon ay tila isang babala. Nauubos na ang oras niya. Minaniobra niya ang sasakyan, palibot sa nakaharang na puno at muling humarurot. Ang bawat segundo ay mahalaga. At isa na namang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Mas masakit kaysa sa nauna. Isang tawag sa telepono. Si Leah. Ang boses ay puno ng pananabik. Papa, don't forget my school play tomorrow. I'm the star po. The star that shines for her papa. Ngumiti si Ram. Of course, princess. Papa will be there. I'll be in the front row. Ngunit kinabukasan, isang biglaang problema ang lumitaw sa kanilang branch sa Hong Kong. Isang deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ang nanganganib. Kailangan siya doon. It's for her future. Iyon ang katwirang paulit-ulit niyang sinabi sa sarili habang sumasakay siya sa kanyang private jet. Maiintindihan niya balang araw. Hindi siya nakapunta. Hindi niya nakita ang kanyang munting bituin na magniningning sa entablado. Ang tanging nakita niya ay isang litratong ipinadala ng yaya ni Leah kinagabihan. Nakatayo si Leah sa stage, suot ang kanyang star costume, pero ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa likod ng entablado, nakita niya ang ibang mga bata na niyayakap ng kanilang mga ama. Ang pagsisisi ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Anong halaga ng bilyon-bilyong deal kung ang kapalit ay ang lungkot sa mga mata ng iyong anak? Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang paglalakbay, narating niya ang madilim at palikulikod na daan, papasok sa subdivision
kung nasaan ang rest house ni Belle sa Tagaytay. Ang buong lugar ay walang kuryente. Ang mga naglalakihang bahay ay parang mga multo sa gitna ng kadiliman. Ipinark niya ang sasakyan nang may kaunting layo mula sa bahay. Pinatay niya ang makina. Ang tanging maririnig na lamang ay ang walang tigil na buhos ng ulan at ang kabog ng kanyang dibdib. Ang rest house ay nakatayo sa dulo ng isang cul-de-sac, napapaligiran ng mga puno, at sa harap nito, sa ilalim ng isang puno ng mangga, ay may isang itim na pickup truck na nakaparada, isang sasakyang hindi niya kilala. Vic, kinilabutan si Ram. Totoo nga. May kasama si Belle, isang lalaking kinatatakutan ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Ang malakas na hangin at ulan ay agad na bumasa sa kanyang mamahaling damit. Pero hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bahay. Walang kahit isang kislap ng liwanag mula sa loob. Isang bahay na dapat sana'y lugar ng pahinga at kasiyahan, ngayon ay naging isang kulungan para sa kanyang anak. Tumakbo siya palapit sa pinto. Hindi na nag-abalang kumatok. Pinihit niya ang doorknob. Nakalock. Hindi na siya nag-isip pa. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang frustrasyon, pagsisisi at galit ay nagsama-sama. Itinaas niya ang kanyang paa at buong lakas na sinipa ang pinto. Ang kahoy ay umungol at nabiyak. Isa pang sipa. Bumukas ang pinto. Itinutok niya ang flashlight ng kanyang telepono sa loob. Ang sala ay magulo. May mga bote ng alak sa mesa. At sa gitna ng sala, nakatayo ang dalawang tao. Nagulat at nanlalaki ang mga mata sa biglaang liwanag. Si Belle, ang kanyang muka ay puno ng pagkagulat at takot. At sa tabi nito, isang lalaking mas matangkad sa kanya. May mapanuring mga mata at isang mapanghamak na ngiti na unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Si Vic. Ngunit ang paningin ni Ram ay hindi napako sa kanila. Napako ito sa isang pintong gawa sa matibay na kahoy sa dulo ng pasilyo. Isang pinto na may karagdagang trangka sa labas. Ang pinto ng kwarto ni Leah. Ang liwanag mula sa flashlight ng telepono ni Ram ay tila isang spotlight sa isang entablado ng kasinungalingan. Sa isang iglap, ang mukha ni Belle na puno ng pagkagulat ay napalitan ng isang maskara ng pagkukunwari. "Ramon, anong kabaliwan to?" Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit pilit na pinatitigas. "Basta-basta ka na lang pumapasok sa bahay ko. Sinisira mo ang pinto ko. Pwede kitang kasuhan dito." Hindi siya pinansin ni Ram. Ang kanyang mga mata, na parang mga matalim na yelo, ay nakatutok sa lalaking nakatayo sa tabi ni Belle. Si Vic. Ang Tito Vic na kinatatakutan ng kanyang anak. Ngumiti lamang ito ng mapanghamak. Tila ba inaasahan na niya ang pagdating ni Ram. "Nasaan ang anak ko, Belle?" tanong ni Ram. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik, mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Natutulog na si Leah," palusot ni Belle. Humakbang siya para harangan ang daan. "Ginising mo siya sa ginawa mo. Umuwi ka na, Ram. Mag-usap tayo bukas kapag pareho na tayong kalmado." Ngunit ang paningin ni Ram ay nakapako sa nakalak na pinto sa dulo ng pasilyo. Ang karagdagang trangka sa labas ay isang pisikal na ebidensya ng kasamaang nagaganap sa loob ng bahay na ito. Hahakbang na sana siya nang biglang humarang sa kanyang harapan si Vic. Mas matangkad ito, mas malaki ang katawan, at sa mga mata nito ay mayroong kislap ng paghamon. "Easy lang, boss," sabi ni Vic. Ang kanyang tono ay puno ng pang-iinsulto. "Bisita ka lang dito. Matuto kang gumalang." "Umalis ka sa dinadaanan ko," sagot ni Ram. Hindi man lang kumukurap. Tumawa si Vic, isang tawang walang kagalakan. "Alam mo, Elizalde, hinahangaan kita dati. Ang galing mo sa negosyo. Nakatayo ka sa tuktok ng mundo. Pero ngayon," tiningnan niya si Ram mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. "Ngayon ko lang nakita
kung gaano kakawawa. Huminga siya ng malalim, tila ba ninanamnam ang sandali. Bigatin ka nga sa business world, pero bilang ama, basahan ka. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ram na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Dahil totoo, ang bawat salita ay totoo. At sa katotohanan yon, ang natitirang kontrol ni Ram ay nawala. Hindi na siya nagsalita pa. Sa isang mabilis at malakas na kilos, itinulak niya si Vic ng buong puwersa. Hindi ito inaasahan ng lalaki. Nawalan ito ng balanse at natumba sa isang mamahaling coffee table na nabasag dahil sa kanyang bigat. Hindi pinansin ni Ram ang bumagsak na si Vic o ang sumisigaw na si Belle. Ang kanyang mundo ay lumiit. Ang tanging mahalaga ay ang pintong nasa kanyang harapan. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalock. Kinapa niya ang trangka. Matibay. Umatras siya ng isang hakbang at gamit ang lahat ng lakas na nagmumula sa kanyang galit at pagsisisi, buong puwersa niyang sinipa ang pinto, malapit sa seradura. Isang malakas na kalabog ang umaling-ungaw. Gumuho ang hamba ng pinto. Sa pangalawang sipa, bumukas ito ng maluwang. Ang hangin mula sa loob ng kwarto ay amoy luma at kulob. Madilim. Tahimik. Itinutok niya ang kanyang flashlight sa loob. Ang sinag nito ay gumapang sa sahig, sa mga dingding, hanggang sa tumama ito sa isang sulok. At doon, nakita niya si Leah. Nakasiksik sa sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay lukot. At ang kanyang mukha ay may mga bahid ng tuyong luha. Sa tabi niya ay nakalatag ang isang manikang laruan, ang mismong manika na ibinigay ni Ram sa mall. Para siyang isang munting hayop na takot na takot. Ang lahat ng galit sa puso ni Ram ay biglang naglaho na parang bula. Ang natira ay isang sakit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Isang sakit na mas matindi pa sa anumang pagkalugi sa negosyo. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto, iniingatan na hindi makagawa ng anumang ingay na maaaring makagulat dito. Lumuhod siya sa sahig, ilang talampakan ang layo mula sa bata. Ang sinag ng flashlight ay nagbigay liwanag sa mukha ng kanyang anak. Nakita niya ang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito. Nakita niya kung gaano ito kapayat. Leah! Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Anak, si Papa to. Dahan-dahang itinaas ni Leah ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay malalaki at walang buhay. Ngunit nang makita niya kung sino ang nasa harapan niya, isang kislap ng pagkilala at pag-asa ang sumilay sa mga yon. Papa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, tila hindi makapaniwala. Tumango si Ram, hindi na niya napigilan ang isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Ako to, anak. Nandito na si Papa. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. At sa isang tinig na bumasag sa puso ni Ramon Elizalde, bumulong ito. Papa, dumating ka. Ang mga simpleng salitang yon, isang pagkilala, isang kasunet, at isang banayad na sumbat. Ang lahat ng yon ay tumagos sa pader na matagal nang itinayo ni Ram sa paligid ng kanyang puso. Maingat siyang gumapang palapit at dahan-dahang binuhat ang kanyang anak. Halos wala itong bigat. Ang pakiramdam ng marurupok nitong mga buto sa kanyang mga braso ay isang habambuhay na marka ng kanyang kapabayaan. Niyakap siya ni Leah ng mahigpit sa leeg at isinubsob ang mukha nito sa kanyang balikat. At doon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ram kung ano ang tunay na yaman. Dala-dala si Leah, tumayo siya at lumabas ng kwarto. Si Belle ay nakatayo roon, ang mukha ay namumutla. Si Vic naman ay unti-unti nang tumatayo, ang mukha ay puno ng galit. Wala nang sinabi si Ram. Isang tingin lang. Isang tingin na puno ng pangako ng isang digmaan na parating. Naglakad siya palabas. Bit-bit ang pinakamahalaga niyang yaman.
Bago siya tuluyang lumabas sa sirang pinto, huminto siya at lumingon. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Belle at pagkatapos ay kay Vic. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay kasing lamig at kasing talim ng isang patalim. Simula ngayon, magdasal na kayo. Huminto siya sandali, hinayaang tumatak sa kanilang isipan ang bawat salita. Dahil sisirain ko ang buhay ninyo. Pagkasabi niyon, tuluyan na siyang tumalikod at naglakad palabas sa gitna ng rumaragasang bagyo. Isinakay niya si Leah sa passenger seat ng SUV, maingat na ikinabit ang seatbelt at kinumutan ito ng isang kumot na laging nakahanda sa sasakyan. Nang paandarin na niya ang makina, muli niyang sinulyapan ang bahay sa pamamagitan ng rearview mirror. Ang ulan ay malakas, halos binubura ang lahat. Ngunit sa isang iglap, sa pagtama ng kidlat, nakita niya ito ng malinaw. Si Vic, nakatayo sa may pintuan, hindi gumagalaw. At sa mga labi nito, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay may isang ngiti. Isang ngiting nakakakilabot, isang ngiting nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Nagsisimula pa lamang. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay mas malala kaysa sa pagpunta. Ang bagyo ay lalo pang lumakas, tila ba nagagalit sa ginawang pagsuway ni Ram. Ngunit sa loob ng SUV, isang kakaibang katahimikan ang namamayani. Si Leah, na binalot sa kumot, ay nakatulog sa tabi niya. Ang pagod, gutom, at takot ng mga nakalipas na araw ay tuluyan ng bumawi sa kanyang munting katawan. Paminsan-minsan, umuungol ito sa kanyang pagtulog. Binabanggit ang mga salitang mama at madilim. At sa bawat ungol na yon, mas lalong humihigpit ang hawak ni Ram sa manibela. Ang nakakatakot na ngiti ni Vic na nakita niya sa rearview mirror ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi yon nangiti ng isang taong natalo. Iyon ay ngiti ng isang taong nagsisimula pa lamang sa kanyang laro. Hindi na siya umuwi sa kanyang penthouse. Dumiretso siya sa St. Luke's Medical Center sa BGC, isa sa mga pinakamoderno at pinakamahal na ospital sa bansa. Isang ospital kung saan isa siya sa mga major investors. Isang tawag lang sa kanyang assistant na si Ben. At pagdating nila, isang buong medical team na ang nag-aabang sa emergency entrance, may dalang stretcher at mga payong para salubungin sila. Dinala si Leah sa isang private suite na mas malaki pa sa isang condominium unit. Habang sinusuri siya ng mga doktor at nurse, si Ram ay nakatayo lamang sa isang sulok, basang-basa pa rin, tila isang estatwang bakal na hindi matinag. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang lumapit. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero. Nang matapos ang paunang pagsusuri, kinausap siya ng head pediatrician, isang matandang doktor na may mabait na mukha ngunit seryosong mga mata. Mr. Elizalde, simula ng doktor. Physically, she will be fine. We're giving her intravenous fluids to combat dehydration. Pero ang resulta ng blood test niya ay nagpapakita ng malnutrition. Hindi ito isang araw lang na hindi pagkain, Mr. Elizalde. This is prolonged nutritional neglect. Tumango lang si Ram. Ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Bawat salita ng doktor ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. But what I'm more concerned about, pagpapatuloy ng doktor, is her psychological state. May mga palatandaan ng trauma. She's withdrawn, easily startled. She needs therapy. And more than that, huminto ang doktor at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. She needs a safe environment. She needs her father. Ang huling mga salita ay tumama ng husto. Hindi ito isang mungkahi, isa itong utos, nang maiwan siyang mag-isa sa silid, kasama si Leah na natutulog na ngayon ng mahimbing dahil sa gamot. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Umupo siya sa silyang katabi nito. Sa loob ng mahabang panahon, pinagmasdan lang niya ang kanyang anak. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito, ang mahahabang pilik mata, ang maliliit na kamay na nakapatong sa ibabaw ng kumot. Dahan-dahan na tila ba natatakot na baka mabali ito. Iniabot niya ang kanyang kamay.
at hinawakan ang kamay ni Leah. Napakaliit nito sa palad niya. Napakarupok. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ram ang tunay na kahulugan ng salitang proteksyon. Hindi ito tungkol sa mga bodyguard o armored na sasakyan. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang munting kamay na ito ay hindi na muling mangangatog sa takot. Ang nag-aalab na galit sa kanyang puso ay unti-unting lumamig, hindi para mawala, kundi para maging isang bagay na mas matibay, mas matalas, at mas nakamamatay. Determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang legal department. Si Attorney De Marco ang pinakamagaling na corporate lawyer sa Pilipinas. Marco, it's Ram. I need you and your entire team at the office in 1 hour. Clear my schedule for the entire week. Cancel everything. Ram, anong nangyayari? It's 4 in the morning at kasalukuyang may super typhoon. Sagot ng naguguluhang abogado. I don't pay you millions to ask questions, malamig na sagot ni Ram. Just be there. Pagkalipas ng 1 oras, sa conference room ng Elizalde Tower na tumatakbo sa sarili nitong generator, nakaupo si Ram sa dulo ng mesa, kaharap ang 5 sa pinakamahuhusay na abogado sa bansa. Inilatag niya ang lahat, ang tawag ni Leah, ang pagpunta niya sa Tagaytay, ang kondisyon ng bata, ang lahat maliban sa nakaraan nila ni Vic. I want full and sole custody of my daughter. Pagtatapos niya, ang kanyang boses ay walang emosyon na lalo lang nagpapakita kung gaano siya kaseryoso. File the case immediately. Use everything. Belle's gambling debts, her negligence, everything. Nagkatinginan ang mga abogado. Si Attorney De Marco ang unang nagsalita. Ram, this will be messy. A custody battle is a public spectacle. Isabel will fight back. Gagamitin niya ang media. It could affect the company's reputation, our stock prices. Tumayo si Ram at lumakad patungo sa bintana. Pinagmasdan ang unti-unti ng pagliwanag ng kalangitan habang humuhupa na ang bagyo. I don't care about the cost, sabi niya. Hindi lumilingon. I want full custody and I want them to pay. Ang katahimikan sa silid ay halos mabasag. Naintindihan ng mga abogado. Hindi ito isang kaso. Isa itong deklarasyon ng digmaan, ngunit hindi nila alam. Ang kalaban ay nakapagpaputok na ng unang bala. Habang nag-uusap sila, pumasok ang assistant ni Ram na si Ben. Ang muka ay balisa. May dala siyang tablet. Sir, I think you need to see this, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Inilapag niya ang tablet sa mesa. Nakabukas ito sa isang sikat na gossip blog at sa pinakataas ng page, isang malaking headline ang sumalubong sa kanila. Kasama ang isang larawan ni Isabel Serrano na umiiyak. Tila kuha sa isang press conference. Ang headline, Isabel Serrano nagsalita na, milyonaryo ang asawa ko, pero bilang ama, wala siyang kwenta. Managing the maze kahanto. Sa ilalim nito ay isang artikulo, puno ng mga kasinungalingan at half-truths. Sinabi ni Belle na si Ram ay isang abusado at kontroladong asawa, na inilalayo nito ang anak sa kanya, na ang insidente sa Tagaytay ay isang marahas na pagdukot na ginawa ni Ram dahil sa selos. Natahimik ang lahat ng abogado, napatingin sila kay Ram. Inaasahan ang isang pagsabog ng galit. Ngunit si Ram ay hindi sumigaw. Hindi siya nagmura. Dahan-dahan lang siyang bumalik sa kanyang upuan. May isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naiintindihan na niya ang laro. Naiintindihan na niya ang nangiti ni Vic. Sa gitna ng katahimikang yon, nagring ang telepono ni Attorney De Marco. Tiningnan niya ang caller ID at napalunok. It's from ABS-CBN News. Bulong niya kay Ram. Itinuro ni Ram ang telepono. Answer it. Put it on speaker. Sinunod ng abogado ang utos. Attorney De Marco, sabi ng isang boses ng babae sa kabilang linya, isang kilalang news anchor. We are live on air. We just want to get a statement from Mr. Ramon Elizalde's camp
regarding the serious allegations made by his wife, Miss Isabel Serrano. Gusto lang po naming itanong, may komento po ba si Mr. Elizalde sa paratang na kinidnap niya ang sarili niyang anak mula sa isang mapagmahal na ina? Sa isang presidential suite ng The Peninsula Manila, ang amoy ng bagong pitas na mga bulaklak ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango. Dito, malayo sa amoy ng antiseptic ng ospital, si Isabel Bell Serrano ay nakaupo sa isang antigong silya, hawak ang isang baso ng champagne. Tapos na ang bagyo, at para sa kanya, sumisikat na ang araw. Kakatapos lang ng kanyang exclusive interview na isinagawa mismo sa suite. Ang mga kamera ay nakapak na, ang mga reporter ay nakaalis na, ngunit ang pakiramdam ng pagiging bida ay nananatili. You were brilliant, Belle. Absolutely brilliant. Sabi ni Vic Del Rosario mula sa kabilang dulo ng silid. Nakasandal siya sa pader, ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. May isang mapanuring ngiti sa kanyang mga labi. Oscar-worthy performance. Ngumiti si Belle, inikot-ikot ang champagne sa kanyang baso. Of course, I am a natural. Sa screen ng kanyang telepono, bumubuhos ang mga komento sa social media. Church Justice for Isabel. Protect Leah from her father. Ang kanyang mga litratong umiiyak ay viral na. Ang publiko ay kumakampi sa kanya. Sila ay naniniwala sa kanya. At sa bawat notification ng suporta, nararamdaman niya ang isang pamilyar na kagalakan, ang kagalakan ng pagiging sentro ng atensyon, ng pagiging kinakampihan. Ito ang plano ni Vic. Isang napakagandang plano. Noong una, nang sirain ni Ram ang pinto sa Tagaytay, akala ni Belle ay katapusan na niya. Ngunit si Vic, sa gitna ng kanyang pagkataranta, ay nanatiling kalmado. This is not a setback, sabi nito sa kanya. This is an opportunity. Gagamitin natin ang pagiging arogante niya laban sa kanya. At ngayon, ang plano ay gumagana ng perpekto. Sa likod ng mga kamera, bago magsimula ang interview, si Vic ang kanyang naging direktor. Inilagay niya ang isang maliit na bote ng eye drops sa kanyang kamay. Huwag kang masyadong magsalita tungkol sa pera. Bulong nito. Make it about a mother's love, a mother's pain. Gusto ng mga tao ng drama, Belle. Ibigay mo sa kanila. Tiningnan niya si Vic sa salamin habang inaayos ang kanyang buhok. Paano kung hindi ako maiyak? Ngumisi si Vic at lumapit sa kanya mula sa likuran. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa refleksyon. Isipin mo na lang ang buhay na mawawala sa'yo kapag hindi ka binigyan ni Ram ng pera. Isipin mo ang pagbalik sa probinsya, ang pagkawala ng mga kaibigan mo, ang pagkawala ng lahat ng ito. Ikinumpas nito ang kamay sa marangyang silid. Mas maraming luha, mas maraming pera, Belle. Tandaan mo yan. At gumana nga ito. Ang takot na yon ay mas epektibo pa kaysa sa anumang eye drops. Naalala niya ang kasukdulan ng kanyang interview. Ang tanong ng reporter tungkol sa pagiging ama ni Ram, nakatutok sa kanya ang kamera. Huminga siya ng malalim, pinipiga ang isang panyo sa kanyang kamay at hinayaang mamuo ang mga luha. Sa kanyang mga mata, si Ram! Abala siyang tao. Simula niya, ang kanyang boses ay basag. Naiintindihan ko yon. Pero ang isang ama, dapat ay may oras sa kanyang anak. Noong huling birthday ni Leah, nagmakaawa ang bata na dumalo si Ram sa munting salo-salo niya. Pero hindi siya dumating. Humikbi siya at ang reporter ay tila naantig. Anong nangyari? May business meeting daw siya, sagot ni Belle. Tila ba napipilitan lang sabihin ang isang masakit na katotohanan. Kinalimutan niya ang kaarawan ng sarili niyang anak. Paano mo sasabihin sa isang 7 taong gulang na mas mahalaga ang pera kaysa sa kanya? Paano? Napakagaling niyang artista. Ang hindi niya sinabi sa kamera ay ang buong kwento. Ang totoo ay naalala ni Ram ang kaarawan ni Leah.
Ang totoo ay nagplano ito ng isang pribadong party sa isang mamahaling resort. Pero nagalit si Belle. Bakit? Dahil nalaman niyang noong araw na yon ay may auction sa Hong Kong para sa isang ultra-rare na Birkin bag, ang paborito niyang pangarapin. Nag-away sila. Ipinagpilitan niyang mas mahalaga ang bag. Nang tumanggi si Ram, nagtantrum siya at kinansela ang party ni Leah para lang inisin ang asawa. Ang business meeting ni Ram ay ang pag-aayos sa gulo na siya mismo ang gumawa. Pero ang mga detalye ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang naratibo. At sa ngayon, siya ang bida. Siya ang biktima. So what's next? Tanong niya kay Vic. Ibinababa ang kanyang telepono. Next, we wait, sabi ni Vic. Kumuha ng isang baso ng whiskey mula sa minibar. Hahayaan nating kumalat ang apoy. The public will pressure him. His board of directors will pressure him. Sa huli, tatawag din yan para makipag-areglo. At kapag tumawag siya, hihingin natin ang isang halaga na hindi niya matatanggihan para lang sa katahimikan. May kakaiba sa tono ni Vic. Isang bagay na hindi lang tungkol sa pera. May mas malalim na galit doon. Vic, pera lang naman ang habol natin, di ba? Tanong ni Belle, biglang nakaramdam ng kaunting kaba. Isang malaking settlement, tapos aalis na tayo, magpapakalayo-layo. Lumapit si Vic sa kanya. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa isang damdaming hindi niya lubos maintindihan. Hindi lang pera ang habol natin dito, Belle. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Gusto kong makita siyang lumuhod. Gusto kong maranasan niya ang kahihiyan na ipinaranas niya sa ibang tao. Gusto kong sirain siya. Doon na nagsimulang matakot si Belle. Akala niya ay pareho sila ng layunin. Ang magkamal ng pera mula kay Ram. Pero ngayon, napagtanto niya na siya ay isang kasangkapan lamang sa isang mas malaki at mas personal na digmaan. Siya ay bala sa baril ni Vic. At si Ram ang target. Paano kung sa huli, pareho silang masunog? Biglang nag-vibrate ang telepono ni Belle sa mesang katabi niya. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito. 2 maikling pangungusap lamang. Alam ko ang ginagawa niyo. Itigil niyo yan bago mahuli ang lahat. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay biglang nanlamig. Ipinakita niya ang mensahe kay Vic na wala ang ngiti sa mukha nito, napalitan ng isang madilim na ekspresyon. Sino yan? Nanginginig na tanong ni Belle. Tao ba yan ni Ram? Hindi. Mabilis na sagot ni Vic. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Belle ang isang bahid ng pag-aalala sa mga mata nito. Hindi ganito gumalaw si Elizalde. Kung may alam siya, idedemanda ka na niya agad. Iba ito. Ang kagalakan na naramdaman ni Belle kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na takot. Ang laro na akala niya ay kontrolado niya ay biglang nagkaroon ng isa pang manlalaro. Isang taong nasa anino, nagmamasid. At hindi niya alam kung sino ito. Ang media firestorm na pinakawalan ni Belle ay mas malakas pa sa bagyong Carding. Sa pagbubukas ng Philippine Stock Exchange kinaumagahan, ang mga numero sa tabi ng ilay, ang stock symbol ng Elizalde Corporation, ay kulay pula. Isang nagniningas, nakakainsultong pula. Bumagsak ito ng 15% sa loob lamang ng unang oras ng trading. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-ring. Mga miyembro ng board, mga nag-aalalang investor, mga kasosyo sa negosyo na humihingi ng paliwanag. Ginalugad ni Ram ang impyerno sa lupa sa loob ng sumunod na 48 oras. Nagpatawag siya ng emergency board meeting. Tiniyak sa lahat na ang sitwasyon ay under control. Kahit na sa kaloob-looban niya ay pakiramdam niya ay guguho ang lahat. Naglabas siya ng isang maikli at formal na pahayag sa publiko. Sinasabing ang lahat ay isang pribadong usapin ng pamilya na inaayos na sa tamang paraan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang kanyang isipan ay wala sa Elizalde Tower.
Ito ay nasa St. Luke's. Sa gabi, pagkatapos ng walang katapusang mga pagpupulong at tawag sa telepono, uuwi siya hindi sa kanyang malamig na penthouse, kundi sa tabi ng kama sa ospital. Doon, sa katahimikan ng gabi, hinuhubad niya ang kanyang maskara bilang si Ramon Elizalde, ang CEO, at sinusubukang maging si Papa. Isang gabi naabutan siya ng gutom. Nag-order sana siya mula sa isang mamahaling restaurant, ngunit nakita niya ang halos hindi nagalaw na pagkain mula sa ospital sa tabi ng kama ni Leah. Napabuntong hininga siya. Kung ayaw kumain ng kanyang anak, paano niya ito mapipilit? Bigla, may naalala siya. Isang malayong alaala mula sa kanyang pagkabata. Ang paboritong pagkain ni Leah noong mas bata pa ito, ang tanging pagkaing niluto para sa kanya ng kanyang yumaong ina, adobo. Gamit ang kanyang telepono, nag-search siya ng isang simpleng recipe ng adobo. Ipinagbilin niya ang sweet sa isang private nurse at nagmaneho papunta sa pinakamalapit na grocery. Pakiramdam niya ay isa siyang espiya sa ibang teritoryo habang itinutulak ang isang cart at hinahanap ang tuyo, suka at paminta. Sa kitchenette ng ospital na ipinareserba niya, nagsimula siyang magluto. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagpirma ng mga kontratang milyon-milyon ang halaga, ay naging alanganin sa paghawak ng kutsilyo. Ang kanyang mga hiwa sa manok ay hindi pantay. Nasobrahan niya ang toyo. Ngunit nagpatuloy siya. Nang bumalik siya sa silid dala ang isang mangkok ng mainit na adobo at kanin, gising na si Leah, nakatingin sa kawalan. Anak, sabi ni Ram, ang kanyang boses ay alanganin. I cooked something for you. Tumingin si Leah sa pagkain, tapos sa kanya. Walang emosyon, ngunit inilapag pa rin ni Ram ang tray sa maliit na mesa sa harap nito. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng manok at kanin sa kutsara. Just one bite, princess, for Papa. Nagatubili si Leah, ngunit sa huli, dahan-dahan nitong ibinuka ang bibig. Isinubo ni Ram ang pagkain. Ngunuya ito ng dahan-dahan. Pagkatapos, isang bagay na himala ang nangyari. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leah. It's salty, Papa, sabi nito sa mahinang boses. But I like it. Ang simpleng pangungusap na yon ay mas matamis pakinggan para kay Ram kaysa sa tunog ng closing bell kapag mataas ang stocks. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may nagawa siyang tama. Ang nangiting iyon, ang maliit na tagumpay na yon, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng perang nawala sa kanya sa stock market. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Leah, nanatili si Ram sa kanyang tabi. Binabasa ang mga email ng kumpanya sa kanyang telepono. Biglang nagsimulang magsalita si Leah sa kanyang pagtulog. Nagsimula itong umiling-iling. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Isang panaginip. Isang masamang panaginip. No. Wag po. Ungol nito. Agad na ibinaba ni Ram ang kanyang telepono. Hinawakan niya ang kamay nito. Shh, anak. Papa's here. You're safe. Ngunit nagpatuloy si Leah. Ang mga salita ay mas malinaw na ngayon, kahit napabulong. Del Rosario. Wag po. Natigilan si Ram. Ang kanyang kamay ay nanigas habang hawak ang kamay ni Leah. Del Rosario. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pamilyar. Napakapamilyar. Saan niya narinig ang pangalang iyon? Hindi ito pangalan ng isang kaibigan. Hindi rin sa isang kasosyo sa negosyo. Ito ay isang pangalan mula sa nakaraan. Isang anino. Kinabukasan gumawa siya ng isang tawag. Hindi sa kanyang abogado. Hindi sa kanyang stockbroker. Tumawag siya sa isang pribadong investigador. Isang dating koronel ng militar na may reputasyon sa paghahanap ng mga karayom sa isang bunton ng dayami. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Hindi nagpaligoy-ligoy si Ram. I need you to find everything you can about a man named Victor, sabi niya. Inilapag ang isang litrato ni Vic na nakuha niya mula sa social media ni Belle.
His full name is probably Victor Del Rosario. I want to know his history, his financials, his connections. Everything. Kinuha ng investigador ang litrato at inilagay sa isang sobre. This will be expensive, Mr. Elizalde. Dumukot si Ram ng isang checkbook, pumirma sa isang blankong tseke at iniabot ito. Find everything about him. Pag-uulit ni Ram, ang kanyang boses ay seryoso at malamig. Everything. 24 na oras ang lumipas. Gabi na naman, nasa opisina si Ram, sinusubukang ayusin ang pinsalang dulot ng PR nightmare nang tumunog ang kanyang telepono. Isang email notification mula sa investigador. Ang subject, Re-VDR. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. May isang naka-attach na PDF file. Ang pangalan ng file, Rosario V. Profile. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nag-click siya para buksan ito. Ang unang pahina ay isang buod ng impormasyon. Sa itaas, isang formal na litrato. Isang mas batang bersyon ni Vic, nakasuot ng mamahaling suit, ang mga mata ay puno ng ambisyon. At sa ilalim ng litrato, ang mga salitang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Ram. Pangalan, Victor Vic Alonso del Rosario. Huling posisyon, Executive Vice President for Operations, Elizalde Corporation, dahilan ng pag-alis insubordination. Tinanggal sa trabaho ng CEO na si Ramon Elizalde. Napatingin si Ram sa lumang litrato sa file. Ang screen ng kanyang laptop ay biglang lumabo. Ang tunog ng aircon sa kanyang opisina ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang boses mula sa isang malayong nakaraan, sa loob ng isang malamig na conference room, habang nakatayo sa kanyang harapan ang lalaking nasa litrato. In my company, there is no room for failure. You're fired. Get out of my sight. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito tungkol sa pera ni Belle. Hindi ito isang simpleng pangingikil. Ang anino mula sa kanyang nakaraan ay nagbalik. At ito ay para maningil. Ang pangalang Victor del Rosario ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa isipan ni Ram. Isang silid na matagal na niyang ibinaon. Puno ng mga alaala ng kanyang pagiging isang walang pusong pinuno. Ang mamahaling opisina ay biglang naglaho. Ang mga salaming pader ay naging mga dingding ng isang malamig na conference room. Ang taon ay hindi nakasalukuyan. Ito ay 7 taon na ang nakalipas siya. Si Ramon Elizalde ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Bago pa lang ang Elizalde Corporation sa real estate at may isang malaking proyekto sa Cebu na kanyang pinangangasiwaan. Ang lahat ay perpekto, maliban sa isang maliit na detalye. Nakatayo sa kanyang harapan, sa gitna ng conference room na puno ng mga senior executives, ay isang mas bata, mas payat na si Victor del Rosario. Si Vic noon ang kanyang pinakabata at pinakamagaling na vice-presidente. Puno ng ambisyon, ng talino. Ngunit nagkamali ito. Isang maliit na pagkakamali sa financial projection. Isang pagkakamali na nagkakahalaga lamang ng ilang milyong piso sa isang proyektong bilyon-bilyon ang halaga. Madaling itama. Hindi nakamamatay sa kumpanya. Ngunit para kay Ram, ang pagkakamali ay isang kasalanan. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang proyektong ito, Victor. Sabi ng mas batang Ram, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Hindi siya sumisigaw. Mas masahol pa roon. Ang kanyang boses ay kalmado. Tila ba naguutos lang ng kape. At binigo mo ako. Sir, it was a minor oversight. Pagtatanggol ni Vic sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kahihiyan. Naitama na po namin. Hindi po ito makakaapekto sa timeline o sa kabuuang budget. I take full responsibility. Pero itinaas ni Ram ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos na nagpatigil sa lahat, pati na sa paghinga ni Vic. Responsibility? Pag-uulit ni Ram,
Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng iba pang mga executive na takot na takot. Gusto niyang gumawa ng isang halimbawa. Ang responsibilidad, Victor, ay may kasamang resulta. At ang resulta ng kabiguan dito ay isa lang. Tumayo siya. In my company, there is no room for failure. Deklara niya ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng karera ni Victor. You're fired. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa silid. Ang mukha ni Vic ay namutla. Ang ambisyon sa kanyang mga mata ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Sir, please. May pamilya po ako. I've given 5 years of my life to this company. Pagmamakaawa nito, ngunit si Ram ay parang isang pader na bato. Wala siyang naramdamang awa. Ang tanging nakita niya ay isang pagkakataon para ipakita kung sino ang may kapangyarihan. Get out of my sight, sabi niya. At pagkatapos ay tumalikod na siya. Isang senyales na tapos na ang usapan. Habang naglalakad siya palabas, sinulyapan niya si Vic sa huling pagkakataon. At ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi na lungkot o pagmamakaawa. Ito ay isang bagay na mas madilim, isang bagay na mas dalisay. Puot. Isang nag-aapoy, hindi malilimutang puot. Ang alaala ay naglaho. Bumalik si Ram sa kasalukuyan. Nakatulala pa rin siya sa screen ng kanyang laptop, ngunit ang nakikita niya ay ang mga mata ni Victor del Rosario mula 7 taon na ang nakalipas. At ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang nakakatakot ng ngiti ni Vic sa Tagaytay, ang bilis ng pag-atake nila sa media, ang pagiging personal ng mga paratang, hindi ito tungkol sa pera. Oo, marahil para kay Belle, pera lang ang habol. Ngunit para kay Vic, ang pera ay isang bonus lamang. Ang tunay na premyo ay ang paghihiganti. Ang pait ng pagsisisi ay bumara sa lalamunan ni Ram. Ang kanyang kayabangan, ang kanyang kawalan ng puso, ang kanyang pagiging malupit. Lahat ng iyon ay nagtanim ng isang binhi ng galit na ngayon. Pagkatapos ng 7 taon, ay lumaki at naging isang nakalalasong puno. At ang bunga ng punong iyon ay ang pagdurusa ng kanyang sariling anak. Ang bawat hikbi ni Leah sa madilim na silid, ang bawat araw na ginugol niya sa gutom, ang bawat bangungot na gumigising sa kanya sa gabi. Lahat ng iyon ay direktang resulta ng ginawa niya 7 taon na ang nakalipas. Hindi lang niya pinabayaan ang kanyang anak. Siya ang lumikha sa halimaw na ngayon ay nananakot dito. Ang bigat ng katotohanan iyon ay halos magpaguho sa kanya. Habang siya ay nakalubog sa kanyang pagsisisi, may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya, may dalang isang maliit na brown package. Sir, this was just delivered by a courier. Walang return address, sabi nito. Kinuha ni Ram ang pakete. Magaan ito. Walang anumang palatandaan kung kanino galing. Nang buksan niya ito, isang bagay lang ang laman. Isang itim na USB flash drive. Isang masamang kutob ang kumalat sa kanyang dibdib. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop. May isang folder lang sa loob. Ang pangalan, para sa'yo. Binuksan niya ang folder. Ang laman ay mga dokumento. Mga scan ng mga internal na papeles ng Elizalde Corporation. Mga financial projections, mga report ng auditing, mga email. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga ito, napansin niyang may mali. Ang mga numero ay binago. Ang mga pangungusap sa email ay pinutol at pinagdikit-dikit para magkaroon ng ibang kahulugan. Ang mga financial forecast ay pinalabas na tila pandaraya sa mga investor. Ang mga dokumento ay pinaghalong katotohanan at kasinungalingan, ang pinakamapanganib na uri ng sandata. Kung lalabas ito, magdudulot ito ng isang imbestigasyon na sisira sa tiwala ng publiko sa kanyang kumpanya. At sa ilalim ng lahat ng files, may isang text document. Ang pangalan, basahin mo. Binuksan niya ito. Isang pangungusap lang ang nakasulat. Bawiin mo ang kaso
O panoorin mong gumuho ang lahat ng pinaghirapan mo? Walang pirma, ngunit hindi na niya kailangan pa. Alam niya kung kanino ito galing. Napahawak si Ram sa kanyang mesa. Ang kanyang mundo ay biglang gumuho. Naiintindihan na niya ngayon ang tunay na laro ni Victor Del Rosario. Hindi ito simpleng paghihiganti. Isa itong pagbitag. Kung ipagpapatuloy niya ang kaso para makuha si Leah, ilalabas ni Vic ang mga dokumento at sisirain ang Elizalde Corporation, ang imperyong binuo niya sa buong buhay niya. Kung aatras siya sa kaso, mananatili si Leah sa poder ni Belle. At ni Vic, inilagay siya ni Vic sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang mamili. Ang kanyang kumpanya o ang kanyang anak. Alam ni Vic na pareho itong mahalaga sa kanya. At alinman ang kanyang piliin, talo siya. Ang USB ay nakasalampak sa gitna ng malaking mahogany table, tila isang maliit na itim na bomba na naghihintay lang ng tamang oras para sumabog. Ang conference room ng Elizalde Tower ay puno ng mga taong binabayaran ni Ram para lutasin ang mga problema. Naroon si Attorney DeMarco at ang kanyang legal team. Naroon din ang kanyang Chief Financial Officer at ang pinuno ng kanilang PR department. Lahat sila ay nakatingin sa mga pekeng dokumento na nakadisplay sa malaking screen. Lahat sila ay may iisang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Malalim na pag-aalala. Ang gumawa nito ay hindi basta-basta. Unang nagsalita si Attorney DeMarco, binabasag ang mabigat na katahimikan. May access siya sa mga internal files natin at matalino siya. Hinaluan niya ng katotohanan ang kasinungalingan. Kung lalabas ito, aabutin tayo ng maraming taon sa korte para lang linisin ang pangalan ng kumpanya kahit na manalo pa tayo. Taon? Sabat ng CFO, isang matandang lalaki na kasama na ni Ram mula pa noong simula. Wala tayong aabuting taon, Ramon. Kapag kumalat ito, babagsak ang tiwala ng mga investor. The stocks will plummet to zero. We will be bankrupt in months. Ito ang katapusan ng Elizalde Corporation. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa dibdib ni Ram. Ito ang kanyang legacy. Ang imperyong binuo niya mula sa pawis at dugo. Ang pangalang Elizalde na iginagalang sa buong Asya. At ngayon, lahat ng iyon ay nakasabit sa isang hibla ng buhok. So what are you suggesting? Tanong ni Ram. Ang kanyang boses ay pagod. Si Attorney DeMarco ay napabuntong hininga. Ram, alam kong mahirap itong pakinggan. Pero sa puntong ito, ang pinakamatalinong gawin ay ang makipag-areglo. Bayaran mo si Isabel, ibigay mo kung ano ang hinihingi niya. It is a business decision. Mas mura ang settlement kaysa sa mawala ang lahat. So hahayaan ko na lang silang manalo? Tanong ni Ram, may bahid ng galit sa kanyang boses. Hahayaan kong manatili ang anak ko sa kanila? Hindi sa habang buhay, sabi ng PR head. We can manage the narrative. We settle now. Quietly. We wait for the issue to die down. Then, after a year or two, we can refile for custody using a different approach. Sa ngayon, ang priority natin ay isalba ang kumpanya. Tumingin si Ram sa mga mukha ng kanyang mga tagapayo. Lahat sila ay sumasang-ayon. Ang kanilang mga payo ay lohikal, praktikal, matalino mula sa pananaw ng isang negosyante. Ngunit hindi na lang siya isang negosyante. Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya at lumabas ng conference room. Iniwan silang lahat na naguguluhan. Nagmaneho siya, hindi pa uwi, kundi pabalik sa ospital. Gabi na. Tahimik na ang buong palapag. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Leah. Ang tanging liwanag ay mula sa maliit na night lamp sa tabi ng kama. Mahimbing na natutulog ang kanyang anak, ang kanyang paghinga ay malalim at payapa. Sa wakas, pagkatapos ng ilang araw, nakikita na niyang bumabalik ang kaunting kulay sa mga pisngi nito. Umupo siya sa silyang katabi nito. Ang isip ay gulong-gulo. Ang mga salita ng kanyang mga abogado ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isalba ang kumpanya.
business decision. Pagkatapos ay napadako ang kanyang tingin sa maliit na mesang katabi ng kama. May isang coloring book doon na ibinili niya para kay Leah. Nakabukas ito sa isang pahina. Kinuha niya ito. Isang simpleng drawing gawa sa Crayola. 2 stick figures na may malalaking ulo at maliliit na katawan. Ang isa ay matangkad, ang isa ay maliit. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Sa itaas nila, isang malaking dilaw na araw na may ngiti. At sa ilalim, sa sulat ng isang bata, ay nakasulat, Papa and Leah. Pinagmasdan ni Ram ang simple at walang muwang na larawan. Ito ang mundo ng kanyang anak. Isang mundong simple kung saan sapat na ang magkahawak kamay sila ng kanyang papa sa ilalim ng araw. At ano ang ginagawa niya? Pinag-iisipan niyang isakripisyo ang hustisya para sa batang ito para lang isalba ang isang kumpanyang gawa sa bakal at salamin. Biglang, parang isang malakas na kulog, bumalik sa kanyang alaala ang mga salita ni Vic sa Tagaytay. Ang mga salitang tumusok sa kanyang pagkatao. Bilang ama, basahan ka. Basahan ka. Isang basahan, walang kwenta. Napapikit siya ng mariin. Kung susundin niya ang payo ng kanyang mga abogado, kung pipiliin niya ang Elizalde Corporation kaysa sa kapakanan at hustisya para kay Leah, tama si Vic. Tama siya. Isa nga siyang basahan. Isang amang mas pinahahalagahan ang stock market kaysa sa ngiti ng kanyang anak. Isang amang handang ipagpalit ang kaligtasan nito para sa isang gusali na may pangalan niya. Ang katotohanan yon ay mas masakit kaysa sa anumang pagkalugi. Ang pagbagsak ng kanyang kumpanya ay hindi ang katapusan ng mundo. Ngunit ang pagbagsak ng tingin ng kanyang anak sa kanya, iyon ang tunay na impyerno. Sa sandaling iyon, sa tahimik na silid ng ospital, sa tabi ng kanyang natutulog na anak, ang lahat ay naging malinaw. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pera o paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtubos. Ang kanyang pagtubos bilang isang ama. Dinukot niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang contacts. Ang kanyang daliri ay nag-hover sa pangalan ni Attorney DeMarco. Isang pindot lang at tatawagan na niya ito para sabihing, sige, makipag-areglo na kayo. Isang pindot lang para tapusin ang gulo. Isang pindot lang para patunayan na tama si Vic. Ngunit nilagpasan niya ang pangalan ng kanyang abogado. Nagpatuloy siya sa pag-scroll hanggang sa mahanap niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang pangalan ng pinakatanyag, pinakamatapang, at pinakakilalang broadcast journalist sa buong Pilipinas. Isang babaeng kilala sa hindi pag-uurong sa anumang laban. Pinindot niya ang call. Pagkatapos ng 2 ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Ramon, it's been years. Napatawag ka? Huminga ng malalim si Ram. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa drawing ni Leah. Ang kanyang desisyon ay buo na. Wala nang atrasan. Karen, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Gusto kong magpa-interview. Narinig niya ang pagkagulat sa kabilang linya. An interview? About what? Tungkol ba to sa issue niyo ng asawa mo? Oo, sagot ni Ram. Pero may kondisyon ako. Ano yon? Live. Walang putol. Huminto si Ram. Hinayaan ang bigat ng kanyang mga susunod na salita na bumaon. Oras na para malaman ng lahat ang buong katotohanan. Ang studio ng TV station ay malamig at tahimik. Isang uri ng katahimikan na nararamdaman bago ang isang malakas na bagyo. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanya. Ang kanilang mga pulang ilaw ay parang mga matang mapanuri. Milyon-milyong tao sa buong bansa ang nakatutok sa kanilang mga telebisyon, nag-aabang sa pinaka-inaabangang interview ng taon. Si Ramon Elizalde, sa unang pagkakataon, ay uupo para ilahad ang kanyang panig. Sa kanyang harapan, si Karen Davila,
Ang pinakakilalang mamamahayag sa bansa ay nakatingin sa kanya ng may seryosong ekspresyon. Walang script, walang pre-approved questions. Ito ang kanyang kondisyon. Live. Walang putol. Magandang gabi, Pilipinas. Simula ni Karen, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bansa. Ngayong gabi, isang pambihirang pagkakataon, makakapanayam natin sa kauna-unahang pagkakataon ang business tycoon na si G. Ramon Elizalde. Tumingin si Karen sa kanya. G. Elizalde, salamat sa iyong pagpapaunlak. Ang buong bansa ay nakikinig. Maraming akusasyon ang ibinabato sa inyo ng inyong asawang si Isabel Serrano. Sinasabi niya na kayo ay isang pabayang ama at marahas ninyong kinuha ang inyong anak na si Leah. Ano ang inyong masasabi? Ito na, ang sandali para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang sandali para ilabas ang mga ebidensya laban kay Belle at Vic. Ito ang inaasahan ng lahat. Ngunit hindi yon ang ginawa ni Ram. Huminga siya ng malalim. Tiningnan ng kamera na tila ba kinakausap niya ang bawat isang manonood. At sinabi ang mga salitang hindi inaasahan ng sinuman. Magandang gabi, Karen. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Bago ko sagutin ang mga paratang na yan, at bago ko ipagtanggol ang sarili ko, gusto ko munang aminin ang mga kasalanan ko. Natahimik ang buong studio, maging si Karen ay tila nagulat. Marami sa mga sinabi ni Isabel ay totoo. Pagpapatuloy ni Ram. Totoo na naging abala ako sa aking trabaho. Totoo na mas binigyan ko ng halaga ang aking kumpanya kaysa sa aking pamilya. Totoo na marami akong kaarawan ni Leah na pinalampas. Maraming school play na hindi ko napanood. Totoo na mas mabilis akong pumirma ng tseke kaysa magbigay ng isang yakap. Sa mga bagay na yon, sa pagiging isang pabayang ama, inamin ko, nagkasala ako. Ang kanyang pag-amin ay hindi isang pagkatalo. Ito ay isang paglaya. Ngunit hindi lang bilang ama ako nagkamali. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang kakaibang katapatan. Nagkamali rin ako bilang isang pinuno. Naging malupit ako. Naging arogante. May mga taong nasaktan at nayapakan ako sa aking pag-akyat sa tuktok. At dito, inihayag niya ang katotohanang pinakatago-tago niya. Ang lalaking kasama ni Isabel sa Tagaytay, si Victor Del Rosario, ay hindi isang estranghero sa akin. Dati siyang empleyado ng Elizalde Corporation. Isa sa pinakamagagaling. 7 taon na ang nakalipas, tinanggal ko siya sa trabaho dahil sa isang maliit na pagkakamali. Ginawa ko siyang halimbawa. Pinahiya ko siya sa harap ng lahat. Inalis ko ang kanyang kabuhayan ng walang awa. At ang galit na itinanim ko sa kanyang puso noon, iyon ang inaani ko ngayon. Kung kanina ay tahimik ang studio, ngayon ay tila ba huminto ang paghinga ng lahat. Si Ram Elizalde, ang taong hindi kailanman umaamin ng pagkakamali, ay inilalantad ang kanyang sariling mga kasalanan sa harap ng buong mundo. Hindi ko sinasabi ito para makakuha ng simpatya, sabi niya. Ang kanyang boses ay tumatag. Sinasabi ko ito dahil ito ang punot dulo ng lahat. Ito ang konteksto. Dahil ang nangyari sa aking anak sa Tagaytay ay hindi lang pangingikil. Ito ay isang personal na paghihiganti. Isang paghihiganting isinilang mula sa aking sariling kayabangan. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, doon pa lang siya nagsimulang lumaban. Ngunit ang aking mga pagkakamali bilang ama ay hindi nagbibigay ng karapatan kanino man na saktan ng aking anak. Isinenyas niya ang kanyang assistant. Sa malaking screen sa likod nila, lumabas ang isang medical report mula sa St. Luke's, ang mga salitang malnutrition at signs of psychological trauma ay naka-highlight. Ito ang resulta ng pagmamahal ng isang ina, sabi ni Ram. Ang kanyang boses ay naging malamig na parang yelo. Sunod na lumabas ang mga bank statement at mga promissory note, mga katibayan ng milyon-milyong pisong utang ni Belle sa mga casino at loan sharks.
At para sa huling pasabog, tumingin si Ram ng diretso sa kamera. Alam kong maraming magsasabi na ito ay salita ko laban sa salita niya, sabi niya. Kaya hahayaan ko na lang na ang aking anak mismo ang magsalita. Pinindot ng kanyang assistant ang play. Sa buong bansa, sa bawat tahanan, sa bawat restaurant, sa bawat sulok kung saan may telebisyon, umalingaw-ngaw ang isang maliit at nanginginig na boses na pilit na lumalaban sa static ng signal. Papa, gutom na po ako. 3 araw na po. Takot po ako kay Tito Vic. Ang garalgal na audio, ang hikbi, ang purong takot sa boses ng isang 7 taong gulang na bata. Iyon lang. Pagkatapos ng ilang segundo, pinatigil na ni Ram ang recording. Ngunit sapat na yon. Ang ilang segundong yon ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng kasinungalingan ni Belle. Ang recording ay isang punyal na sumaksak ng diretso sa puso ng publiko. Si Karen Davila ay hindi makapagsalita sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang profesional na paninindigan ay tila nayanig. G. Elizalde, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Pagkatapos ng lahat ng ito, ano ang mensahe mo para sa iyong asawa at para kay G. Del Rosario? Tumingin si Ram sa kamera sa huling pagkakataon. Wala nang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na kalungkutan at isang hindi matitinag na determinasyon. Kay Belle, sana balang araw, mahanap mo ang kapatawaran, hindi mula sa akin, kundi mula sa anak mo. At kay Victor, nanalo ka na. Sinira mo ako dahil ipinakita mo sa akin kung gaano ako naging kasamang tao. Ngunit ang laban na ito ay hindi na para sa akin, para ito sa anak ko. Huminga siya ng malalim. Tapos na ang paglalaro. See you in court. Nagtapos ang interview. Nang bumalik ang camera sa mga host sa studio, lahat sila ay tulala. Ang mga telepono sa newsroom pa ay nagsimulang mag-ring ng walang tigil. Sa labas, ang mga reporter na nag-aabang ay nagsimulang magkagulo. Si Ramon Elizalde ay hindi lang lumaban. Itinaya niya ang lahat, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kumpanya, ang kanyang kayabangan. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng studio, sa gitna ng kaguluhan, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi niya alam kung nailigtas niya ang kanyang sarili o kung tuluyan na niyang sinunog ang lahat ng tulay. Ngunit isang bagay ang sigurado niya. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman niya na karapat-dapat siyang tawaging Papa. Ang katahimikan sa presidential suite ng peninsula ay kasing bigat ng isang lapida. Ang champagne na hindi pa nauubos ay nawalan na ng kislap. Sa malaking flat-screen TV, paulit-ulit na ipinapalabas ang pinakamahalagang bahagi ng interview ni Ram. Ang nanginginig na boses ni Leah mula sa isang recording. Bawat replay ay parang isang sampal sa mukha ni Belle. Sinungaling! Sigaw niya sa telebisyon, ibinato ang throw pillow dito. How dare he? Paano niya nagawang gamitin ang sarili niyang anak? Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na tapos na ang laro. Ang pag-amin ni Ram sa sarili nitong mga kasalanan ay isang napakatalinong hakbang. Ginawa nitong mas kapani-paniwala ang kanyang mga ebidensya. Inagaw nito ang simpatya na pinaghirapan niyang buuin. Siya, si Isabel Serrano, ang biktima, ay biglang naging ang kontrabida sa mata ng buong bansa. Ang kanyang telepono, na kanina lang ay puno ng mga mensahe ng suporta, ay walang tigil na ngayon sa pag-vibrate dahil sa galit. Sa social media, ang hashtag na #Justice for Isabel ay napalitan ng A Jail Isabel. Ang kanyang mga litratong umiiyak ay ginawang meme, nilagyan ng mga sungay at buntot. Tinawag siyang halimaw, isang inang walang puso. Patayin mo yan! Utos niya kay Vic na nakatayo malapit sa bintana. Tahimik na pinapanood ang mga nagkakagulong reporter sa ibaba ng hotel. Hindi kumilos si Vic,
Tila ba hindi niya narinig si Belle. Vic, are you listening to me? Sabi ko patayin mo ang TV. We're ruined. Anong gagawin natin ngayon? Sigaw ni Belle. Ang kanyang boses ay nasa bingit na ng hysteria. Dahan-dahang lumingon si Vic. Ang mukha nito ay kalmado. Masyadong kalmado. At iyon ang mas lalong nagpatakot kay Belle. Walang bahid ng pagkagulat o pag-aalala. Sa halip, may isang madilim na kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng isang taong nasisiyahan sa kaguluhan. Ruined? Pag-uulit niya, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi pa, Belle. Ngayon pa lang nagsisimula ang totoong laro. Anong laro? Vic, nakita mo ba ang nangyari? He confessed. Inamin niya ang tungkol sa'yo. At yung recording, paano natin lalabanan yon? Hindi na natin lalabanan. Simpleng sagot ni Vic. Lumalakad palapit sa kanya. Tapos na ang laro sa media. Oras na para sa mas personal na paraan. Kinilabutan si Belle sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Tinamaan ni Elizalde ang kahinaan natin, ang bata. Kaya tatamaan din natin ang kahinaan niya. Huminto si Vic sa kanyang harapan. Ang bata. Nanlaki ang mga mata ni Belle. Ano? Anong gagawin mo kay Leah? Vic, huwag kang mag-isip ng kung anong kabaliwan. Tumawa si Vic. Isang tawang nakakakilabot. Kababaliwan? Belle, akala mo ba simpleng pera lang ang habol ko dito? 7 taon. 7 taon kong pinlano ito. 7 taon kong hinintay ang pagkakataon na makita siyang gumuho. At hindi ako papayag na matapos ito ng ganito lang. Pero tapos na. Talo na tayo. Giit ni Belle. Ako? Talo? Umiling si Vic. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi ako natatalo. Bago pa man ang interview na yan, inutusan ko na ang mga tao ko na alamin kung saan nag-aaral si Leah. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Belle. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin nating baguhin ang diskarte. Kung ayaw niyang ibigay ang pera, kung gusto niyang personalan, edi bibisitahin ko ng personal ang anak niya. Napaurong si Belle. Tila ba isang ahas ang nasa harapan niya? Dito na niya nakita ang tunay na Victor del Rosario. Hindi ang kaakit-akit na lalaking tumulong sa kanya. Hindi ang matalinong strategist. Nakita niya ang isang taong puno ng puot. Isang taong nasira na ang isip dahil sa paghihiganti. Isang taong handang mandamay ng isang inosenteng bata. Baliw ka na! Bulong ni Belle nanginginig. Hindi ako kasama dyan. Ayoko nang makisali dito. Ayaw mo? Ngumisi si Vic. Belle, kasama ka na dito mula pa nung una. Pareho tayong babagsak o pareho tayong aangat. Walang iwanan. Alam ni Belle sa sandaling iyon na isa lang siyang piyesa sa laro ni Vic. Isang magandang mukha na ginamit para simulan ng gulo. At ngayon na wala nang silbi ang kanyang mukha, itatapon na lang siya. O mas masahol pa, isasama siya sa kanyang pagbagsak. Kailangan niyang makatakas. Mag-iisip ako ng paraan, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan ko lang mag-isip. Pupunta lang ako sa banyo. Tumango si Vic. Masyadong abala sa pagtingin sa kanyang telepono. Tila ba may inaayos na. Pumasok si Belle sa maluwang na banyong gawa sa marmol at agad na nilock ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan niyang tumawag ng tulong. Ang kanyang abogado? Hindi. Ang pulis? Anong sasabihin niya? May isang tao lang na makakapigil kay Vic. Ang taong pinakakinamumuhian niya sa buong mundo sa sandaling ito. Ang taong sinubukan niyang sirain. Nanginginig na idinial niya ang numero ni Ram. Sa kabilang panig ng lungsod, si Ram Elizalde ay nagmamaneho. Papunta siya sa bagong paaralan kung saan niya inilipat si Leah, isang maliit at pribadong eskwelahan na may mahigpit na seguridad. Kakatapos lang ng klase nito.
Sa unang pagkakataon, siya ang susundo sa kanyang anak. Nang biglang mag-ring ang kanyang telepono, nakita niya ang pangalan ni Belle. Balak sana niyang huwag sagutin, ngunit may isang bagay sa loob niya na nagsabing kailangan niya itong kunin. "What do you want, Belle?" Sagot niya, ang boses ay pagod at walang gana. Ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi ang mayabang na boses ni Belle, kundi ang basag at nanginginig nitong tinig, puno ng purong takot. "Ram, si Leah," sabi nito, halos pabulong. "Puntahan mo siya ngayon." Napakapit si Ram sa manibela. Ang kanyang dugo ay tila nanlamig. "Anong nangyayari, Belle? Magsalita ka ng maayos." "Si Vic, he knows where she studies. Pupuntahan niya siya. Ram, please, baliw na siya. He's going to hurt her. Please, Ram, bilisan mo." Ang linya ay naputol, ngunit sapat na ang kanyang narinig. Ang mundo ni Ram ay biglang lumiit. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang kalsada sa kanyang harapan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso. At ang tanging nararamdaman niya ay ang isang matinding takot na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Ibinabaon niya ang kanyang paa sa silinyador. Ang makina ng mamahaling SUV ay umuungol. Ang mga sasakyan sa kanyang paligid ay tila hindi gumagalaw. Kailangan niyang makarating doon. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Hindi na inalintana ni Ram ang mga batas trapiko. Ang pulang ilaw ay naging berdeng suhestiyon. Ang mga busina ng ibang sasakyan ay naging isang malayong ingay na walang kahulugan. Ang tanging batas na sinusunod niya ay ang desperadong tibok ng kanyang puso. Isang ritmong sumisigaw ng isang pangalan. Leah. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang mga posibleng mangyari. Mga madidilim na imahe na pilit niyang iwinawaksi. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari iyon, hindi na muli. Pagdating niya sa harap ng eskwelahan, halos isalpok na niya ang SUV sa bakal na tarangkahan. Ang tunog ng huling school bell ay kasalukuyang umaalingaw-ngaw. Ang mga bata, kasama ang kanilang mga magulang at yaya, ay nagsisimula ng maglabasan. Ang kanilang mga tawanan at masasayang kwentuhan ay isang malaking kontradiksyon sa digmaang namumuo sa loob ni Ram. Tumakbo siya palabas ng sasakyan, ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. Saan si Leah? Saan si Vic? At pagkatapos, sa gitna ng maraming tao, nakita niya ito. Si Leah, nakatayo malapit sa waiting area, hawak ang kamay ng kanyang bagong yaya. At sa kabilang banda ng kalye, sa labas ng tarangkahan, nakatayo si Victor del Rosario. Hindi ito nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako kay Leah, na may isang mapanganib na ngiti sa mga labi. Tila isang lobong nag-aabang sa kanyang tupa. Bago pa man makasigaw si Ram, ang mga mata ni Leah ay napadako sa direksyon ni Vic. Ang munting na ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho, napalitan ng purong takot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay nanigas. At pagkatapos ay sumigaw ito. Isang matinis, nakakabasag pusong sigaw na bumaon sa kaluluwa ni Ram. "Papa!" Sa sigaw na yun, ang mundo ni Ram ay tumigil. Ang lahat ng ingay ay nawala. Ang lahat ng tao ay naglaho. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang takot sa mukha ng kanyang anak. Tumakbo siya. Walang sinayang na segundo. Tinabig niya ang mga taong nakaharang sa kanyang daan. Ang kanyang katawan na pinapatakbo ng purong adrenaline at pagmamahal ng isang ama ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanyang pag-iisip. Nang makita ni Vic si Ram na tumatakbo, nagsimula itong maglakad palapit sa tarangkahan, sinusubukang pumasok. Ngunit bago pa man ito makalapit, ang mga security guard ng eskwelahan na alerto na dahil sa sigaw ay agad na humarang. Kasabay nito ang 2 bodyguard ni Ram na laging nakasunod sa kanya mula pa noong magsimula ang gulo
ay mabilis na lumabas mula sa kanilang sasakyan at pinalibutan si Vic. Ngunit si Ram ay hindi tumigil. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa marating niya si Leah. Yumuko siya at niyakap ito ng napakahigpit. Isinubsob ang mukha ng bata sa kanyang dibdib. Pinoprotektahan ito mula sa masamang tanawin. "Shh! I'm here, princess," bulong niya. Ang kanyang sariling boses ay nanginginig. "Nandito na si Papa. You're safe now. No one's going to hurt you." Ramdam niya ang panginginig ng buong katawan ni Leah. Humahagulgol ito sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito takot, kundi isang pagpapakawala ng lahat ng tensyon. Nang masiguro niyang medyo kumalma na ang anak, dahan-dahan siyang tumayo. Buhat-buhat pa rin ito. Humarap siya kay Vic, na ngayon ay hawak na ng kanyang mga bodyguard. Nagtagpo ang kanilang mga mata. "Hindi ka pa rin nagbabago, Elizalde," sigaw ni Vic, nagpupumiglas. "Nagtatago ka pa rin sa likod ng iyong mga tauhan. Harapin mo ako." Ngunit ang Ram na nakatingin sa kanya ngayon ay hindi na ang Ram. Mula sa conference room 7 taon na ang nakalipas. Wala na ang kayabangan, wala na ang malamig na galit. Ang tanging naroon ay isang malalim na awa at pagod. "Tapos na, Victor?" Mahinang sabi ni Ram. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Tiningnan niya si Vic hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang salamin ng kanyang dating sarili. Isang taong nilamon ng galit at pride. "Tingnan mo kung anong ginawa sa atin ng galit. Itinulak ka nitong manakit ng isang bata. At itinulak naman ako nitong halos mawala sa akin ang lahat. Huwag mo akong kaawaan," sigaw ni Vic. "Dahil sa'yo, nasira ang buhay ko." "Alam ko," malungkot na sagot ni Ram. "At habang buhay kong pagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. Ngunit ang paghihiganti, hindi ka nito mapapalaya. Lulunurin ka lang nito lalo." Kasabay noon, dumating ang mga pulis, ang kanilang mga sirena ay umaalingaw-ngaw. Isang resulta ng mabilis na tawag ni Belle at ng security ng eskwelahan. Habang pinupusasan si Vic, ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay kay Ram. Ang nag-aapoy na galit ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang bagay na mas malala, ang malamig na katotohanan ng pagkatalo. Ang apoy na nagpaalab sa kanya sa loob ng 7 taon ay tuluyan ng namatay, at ang naiwan ay abo na lamang. "Miss Serrano is cooperating with us," sabi ng hepe ng pulisya kay Ram. Siya ang nagbigay ng babala. Mukhang siya na rin ang magiging state witness laban sa kanya. Tumangulang si Ram, mas lalong hinigpitan ang yakap kay Leah. Sa mga sumunod na linggo, ang kwento ay mabilis na nagwakas. Ang mga balita ay puno ng mga headline. Victor Del Rosario and Isabel Serrano facing multiple charges. Serrano testifies against former partner in exchange for a lighter sentence. At ang pinakamahalaga sa lahat, Ramon Elizalde granted sole and full custody of daughter Angela Leah Elizalde. Natapos na ang digmaan, nanalo si Ram, nakuha niya ang kanyang anak. Isang hapon, ilang linggo matapos mahatulan sina Vic at Belle, muling sinundo ni Ram si Leah mula sa eskwelahan. Ngayon, wala nang takot. Tanging isang masayang batang babae na tumatakbo palapit sa kanya para sa isang yakap. "Papa, I got a star in my drawing today," masayang sabi nito. "That's my girl," nakangiting sagot ni Ram. Ginugulo ang buhok nito. Ngunit kinabukasan si Ram ay hindi pumasok sa opisina para tingnan ang stock market. Sa halip, pumasok siya sa pinakamalaking conference room ng Elizalde Tower, ang parehong silid kung saan niya sinira ang buhay ni Victor Del Rosario. Ang buong board of directors ay naroon, naghihintay. Tumayo si Ram sa dulo ng mesa, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang tao na nakahanap ng isang bagay na mas mahalaga. "Ladies and gentlemen," simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado at buo. "With immediate effect, I am officially resigning as the Chief Executive Officer of Elizalde Corporation.
6 na buwan ang lumipas. Ang malamig na hanging amihan ay nagsisimula ng dumampi sa hangin. Isang senyales na malapit na ang Pasko. Ang dating penthouse sa Elizalde Tower ay matagal nang naibenta. Ngayon, ang tahanan ni Ram at Leah ay isang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Alabang. Mas maliit, ngunit mas mainit. Ang dating bakanteng mga pader ay napuno na ng mga drawing ni Leah, mga litrato nilang dalawa, at ang masayang amoy ng lutong bahay. Sa sala, si Ram Elizalde, na dati nagpapatakbo ng ₱1 bilyong korporasyon, ay kasalukuyang nakaluhod sa sahig, nakikipagbuno sa pag-aayos ng mga Christmas lights sa isang artipisyal na puno. "Papa, I think you're doing it wrong," sabi ni Leah, na nakaupo sa sahig habang inilalagay ang mga makukulay na bola sa isang kahon. Malusog na siya ngayon. Ang dating lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng ningning at sigla. "The lights are supposed to blink, not just stay there." Ngumiti si Ram, pinunasan ng pawis sa kanyang noo. "I'm a businessman, princess, not an electrician. I'm trying my best here." Tumawa si Leah, isang tunog na para kay Ram ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang papuri mula sa Forbes magazine. Sa loob ng 6 na buwan, ito ang naging mundo nila. Simple, tahimik, normal. Pagkatapos niyang mag-resign, ipinagbili niya ang karamihan sa kanyang shares sa Elizalde Corporation. Milyonaryo pa rin siya, ngunit hindi na bilyonaryo. Ngayon, ang kanyang trabaho ay ang paghatid at pagsundo kay Leah sa eskwelahan. Ang kanyang board meetings ay ang pagpunta sa mga parent-teacher conferences. Ang kanyang investment ay ang oras, at ito ang pinakapakinabang na investment na ginawa niya sa buong buhay niya. Sama-sama silang gumagawa ng almusal. Tinuturuan niya itong magbisikleta sa parke. Binabasahan niya ito ng kwento bago matulog. Unti-unti, ang mga sugat ng nakaraan ay naghihilom. Ang mga bangungot ni Leah ay unti-unting napapalitan ng masasayang panaginip. At ang dating malamig na puso ni Ram ay natututong tumibok muli sa init ng pagmamahal. Nang sa wakas ay umilaw na nang tama ang mga Christmas lights, pumalakpak si Leah. "It's beautiful, Papa. Just like you," sagot ni Ram, na upo sa tabi nito. Pinagmasdan nilang dalawa ang kumukutitap na puno. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kagaya ng dati. Hindi na ito isang katahimikang puno ng distansya, kundi isang katahimikang puno ng pag-unawa at kapayapaan. "Papa?" tanong ni Leah pagkaraan ng ilang sandali. "Yes, princess? Do you miss your big office?" Natigilan si Ram sa tanong. Tumingin siya sa paligid ng kanilang simpleng sala. Tumingin siya sa kumikinang na Christmas tree at higit sa lahat, tumingin siya sa maamong mukha ng kanyang anak. "No," sagot niya ng may buong katapatan. "I don't miss it at all. Everything I need is right here." Ngumiti si Leah. "Me too." May kinuha si Ram mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon na binalot sa pulang papel. "I have an early Christmas gift for you," sabi niya. Kinuha ito ni Leah, ang mga mata ay nananabik. Maingat niyang tinanggal ang pambalot. Sa loob ng kahon, sa isang higaang pelus, ay may isang simpleng silver key na nakasabit sa isang silver na kwintas. Hindi ito magara. Hindi ito kumikinang na parang diamante. Simple lang. "A key?" tanong niya, nagtataka. "Is it for a new house? Or a secret treasure box?" Umiling si Ram. Isang malambot na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kwintas at maingat na isinuot sa leeg ni Leah. "That key is much more important than that," sabi niya. "Hindi yan susi sa isang bahay o sa isang kotse. Hindi rin yan susi para sa isang safe na puno ng pera." Hinawakan niya ang susi na ngayon ay nakasabit na sa dibdib ni Leah. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. "Ito ang susi sa puso ni Papa, Leah. At kahit anong mangyari, kahit saan man tayo dalhin ng buhay, ang susing yan ay laging sayo."
It opens everything that is important to me. Huminto siya sandali. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. At ikaw yun. Ikaw ang pinakamahalaga sa lahat, anak. Ang mga mata ni Leah ay napuno ng luha. Ngunit hindi na ito mga luha ng takot o kalungkutan. Ito ay mga luha ng kaligayahan. Hindi na siya nagsalita. Sa halip, ibinagsak niya ang sarili sa kanyang ama at niyakap ito ng napakahigpit. Niyakap din siya pabalik ni Ram. Isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang amoy ng kanyang anak. Dito, sa sahig ng kanilang simpleng sala, sa harap ng isang Christmas tree na sila mismo ang nagdekorasyon, ang dating financial titan ng Asia at ang kanyang munting prinsesa ay tuluyan ng natagpuan ng kanilang tunay na yaman. Sa labas, ang Maynila ay nagpapatuloy sa kanyang pagiging abala. Ang mundo ng negosyo ay nagpapatuloy sa kanyang pag-ikot. Ngunit sa loob ng maliit na bahay na yon, sa yakap ng isa't isa, ang mundo ni Ram at Leah ay buo, payapa at perpekto. Ang susi ay hindi na kailangan pang pumasok sa anumang seradura. Dahil ang pintong pinakamahalaga sa lahat ay matagal ng bukas. Salamat po sa inyong pakikinig sa aming kwento. Naway napulutan ninyo ito ng aral. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na kayamanan sa mundo ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal at oras na ibinibigay natin sa ating pamilya. Ang pagiging magulang ay ang pinakadakilang responsibilidad at ang pagmamahal ng isang ama ay kayang suungin ang anumang pagsubok para sa kapakanan ng kanyang anak. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Kung meron kayong mga komento, suhestiyon, o kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.